Sa loob ng maliit na bahay na nasa dulo ng tahimik na kalsada, naririnig ang mahinang pag-uusap ng magkakapatid. Sa gitna ng silid nakaupo si Karen, ang panganay na kapatid, habang si Anthony, ang nakababatang kapatid ni Joseph, ay nakasandal sa dingding, tila puno ng alalahanin. "Ate, hindi ko na alam ang gagawin dito kay Joseph," sambit ni Anthony habang nagbubuntong hininga. Simula nang mawala ang asawa niyang si Leia, parang wala na siyang pakialam sa mundo. Parang hindi na natin siya kilala. Napatitig si Karen sa sahig. Hindi alam kung paano sasagutin ng kapatid. Si Joseph, ang kanilang dating masayahin at puno ng buhay na kapatid, ay ngayon isa ng anino ng kanyang dating sarili. Hindi na ito ang taong nakilala nila. Sa pagkamatay ng kanyang asawa, si Joseph ay tila nawala ng lahat. Mula sa pag-asa, direksyon, at ang pinakamasakit, ang kanyang pagkatao. Wala nang araw na hindi siya umiiyak, Anthony. Ani Karen, habang pinupunasan ng mga luhang bahagyang bumabalot sa kanyang mga mata. Alam kong mahal na mahal niya si Leia, pero hindi ko akalaing magiging ganito siya pagkatapos. Sa tabi ng mesa, tahimik na nakaupo si Marcos, ang kanilang bunsong kapatid. Sa murang edad niya, hindi niya lubos na maintindihan ng bigat ng sitwasyon, ngunit ramdam niya ang kalungkutan ng kanilang pamilya. Hindi na niya nakitang umingiti si Joseph. Kung dati puno ng kwento at tawanan ng kanilang bahay, ngayon ay tahimik na. Napalitan na ng lungkot ang kanilang tahanan. Nakakatakot na nga siyang kausapin, biglang sabi ni Marcos. Kapag tinatanong ko kung kumusta siya, galit agad ang sagot niya. Ayaw niya na tayong makasama. Parang ayaw niya na ng kahit na sino eh. Umiling si Karen. Hindi natin pwedeng sakuan si Joseph. Kailangan niyang malaman na nandito tayo para sa kanya. Pero paano? Ano pa bang magagawa natin? Tumayo si Anthony mula sa kanyang pagkakaupo. Napuno ng kaba at frustration ng kanyang dibdib. Ate Karen, sinubukan na natin kausapin siya. Lahat ng paraan ginawa na natin. Hindi na siya nakikinig. Kahit sa sarili niyang trabaho, iniwan na niya. Umiinom na lang siya buong gabi at palaging napapaaway. Hindi na ito ang Joseph na kilala natin. Sa puntong ito, tahimik na pumatak ang luha ni Karen. Baka kailangan na nating humingi ng tulong. Hindi natin kayang ibalik ang dati niyang buhay. Hindi na natin maibabalik pa si Leia, ang pinakamamahal niya. Sa kabilang kwarto, naroon si Joseph, nakahiga sa kama, balot ng dilim at mabibigat na alaala. Naririnig niya ang usapan ng kanyang mga kapatid mula sa kabilang silid, ngunit wala na siyang pakialam. Para sa kanya, lahat ng tao sa paligid niya ay tila walang makakaintindi sa sakit na nararamdaman niya. Ang pagkawala ni Leia ay nag-iwan ng napakalaking buta sa kanyang puso, isang sugat na hindi kayang hilumin ng kahit na sino. Minsan sa gitna ng gabi, nagigising si Joseph mula sa malalim na tulog. Iniisip na maririnig niya ang boses ng kanyang asawa. Ngunit tuwing siya'y bumabangon, tanging ang malamig at walang buhay na paligid ang sumasalubong sa kanya. At sa bawat pagmulat ng kanyang mata, mas lalo siyang nilalamon ng dilim. Ang dilim ng pagkawala, ang dilim ng kanyang emosyon. Sa tuwing may sumasagi sa kanyang isipan na imahe ni Leia, hindi niya maiwasang magalit sa mundo. Bakit siya? Bakit kailangan ang nag-iisang babae na nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay ay mawala ng ganoon na lamang? Ang galit ay unti-unting nagiging puot, at ang puot ay lumalalim hanggang sa tuluyan siyang napariwara. Madalas siyang mapunta sa mga bar at umiinom ng umiinom hanggang hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Laging natatapos ang gabi na napapaaway siya sa mga estranghero. Minsan kahit walang dahilan, nagiging agresibo si Joseph. Nang dahil lang sa nararamdaman niyang matinding galit at kawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Isang gabi habang nasa isang bar si Joseph, natagpuan na naman niya ang sarili na nakikipagsigawan sa isang lasing na lalaking tila nakabangga niya. Ano ba problema mo? Sigaw ni Joseph habang nakatayo, nakatingin sa matandang lalaki na tila natatakot sa kanya. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, biglang pumasok ang bartender at humarang sa pagitan nila. Joseph, tama na. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Pilit na pag-aawat ng bartender. Nakilala na si Joseph dahil sa madalas nitong pagpunta sa bar. Hinawakan si Joseph sa balikat ng bartender at hinila siya palayo. Hindi ito ang paraan para malimutan mo ang sakit.
Alam ko ang nangyari sa'yo pero hindi makakatulong to. Napaayos ng upo si Joseph at biglang nanahimik. Hindi na siya sumagot. Puno ng alak ang kanyang isip at wala siyang lakas para magpaliwanag. Sa tuwing inaalala niya si Leia, parang may bumabalot na kadena sa kanyang puso na hindi niya mabitawan. Kaya't iniiwasan niya ang kahit na anong pakiusap o tulong. Mas mabuti nang magpakalasing at kalimutan ng mundo. Kinabukasan ng magising si Joseph sa bahay nila, parang binagsakan siya ng mundo. Parang paulit-ulit na lang ang kanyang buhay. Iinom sa gabi. Gigising kinaumagahan na mas masama ang pakiramdam. Hindi na siya bumabangon ng maaga tulad ng dati. Noon, isa siyang masipag na empleyado. May pangarap, may direksyon. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay naglaho. Pumasok ang ate niyang si Karen sa kwarto ni Joseph. Hindi na siya kumatok dahil alam niyang hindi na naman ito magpapaalam. Joseph, kailangan mo nang bumangon, sabi ni Karen. Malumanay pero may halong kaba ang kanyang tinig. Wala akong ganong bumangon. Maikli at malamig na sagot ni Joseph, habang nakahiga pa rin sa kama. Hindi siya gumalaw. Hindi niya iniangat ang ulo niya para harapin ang kanyang kapatid. Tila napakabigat ng bawat salita at ang bawat kilos ay nagdudulot ng sakit sa kanyang katawan at isip. Joseph, hindi pwedeng ganito ka na lang habang buhay, sabi ni Karen. Hindi na mapigil ang pagpatak ng kanyang luha. Naiintindihan ko na nasasaktan ka, pero kailangan mong bumalik sa sarili mo. Kailangan ka namin. Nasasaktan? Biglang sagot ni Joseph. Tila nagising mula sa kanyang kawalan ng interes. Hindi mo alam ang sakit na nararamdaman ko, ate. Ni minsan hindi mo maiintindihan. Naglakad si Karen papalapit at naupo sa gilid ng kama ni Joseph. Joseph, hindi mo kailangan itong labanan ng mag-isa. Kami ang pamilya mo, kailangan mong bumalik. Hindi lang para sa amin kundi para na rin sa sarili mo. Ngunit ang mga salita ng ate niyang si Karen ay tila bumabalik lamang kay Joseph na parang wala itong pakialam. Para saan pa? Malamig na tanong ni Joseph. Wala na si Leia. Wala nang halaga ang buhay ko. Paglabas ni Karen mula sa kwarto, sinalubong siya ni Anthony at ni Marcos. Kumusta? Kinausap mo na ba siya? Tanong ni Anthony. Umiling si Karen. May mga luhang pumatak sa kanyang pisngi. Wala pa rin. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Muling bumuntong hininga si Anthony. Ate Karen, baka kailangan na talaga natin siyang ipatingin sa espesyalista. Sobrang hindi na ito normal eh. Alam ko, sagot ni Karen. Pero paano natin siya mapapapunta sa doktor kung ayaw niya? Paano natin siya pipilitin kung wala siyang ganang tumulong sa sarili niya? Mas mabuti pa nga siguro kung nawala na lang siya. Mahinang bulong ni Marcos, puno ng lungkot at pangamba sa kanyang boses. Agad na sumigaw si Anthony. Huwag kang magsalita ng ganyan, Marcos. Kapatid natin si Joseph. Hindi natin siya pwedeng sakuan. Natahimik si Marcos. Umiwas ng tingin at binawi ang sinabi. Sorry kuya, hindi ko lang kasi alam kung hanggang kailan pa siya magiging ganito. Habang nagiging malalim ang gabi, muling naupo si Joseph sa gilid ng kama. Tahimik na umiiyak. Sa bawat gabi na lumilipas, wala siyang ibang ginawa kundi muling alalahanin ng kanyang asawa. Tila isang pelikula na paulit-ulit na nagpapaikot sa kanyang isipan, ang mga huling sandali nila ni Leia. Ang bawat alaala ay parang isang patalim na bumabaon sa kanyang dibdib. Gabi-gabi, nilalamon siya ng kalungkutan at walang makakapaghinto sa kanyang pagtangis. Sa labas ng kanyang bintana, naririnig niya ang mga ingay ng mga tao, mga kapitbahay na nag-uusap, mga sasakyang dumadaan. Ngunit para kay Joseph, ang mga ito'y tila malalayong tunog na hindi niya kayang pakinggan. Tila ang tanging mundo na meron siya ngayon ay ang madilim at walang silbing espasyo sa loob ng kanyang kwarto. Ito ba talaga ang buhay ko ngayon? Tanong ni Joseph sa sarili habang pinapahid ang luha mula sa kanyang pisngi. Ito na lang ba talaga ang natitira sa akin? Lumipas ang mga araw at patuloy pa rin sa bisyo niya si Joseph. Hindi na siya nag-uuwi ng pera dahil iniwan na niya ang kanyang trabaho. Wala na siyang ibang ginawa kundi mag-inom at magpakalunod sa kalungkutan. Minsan, habang lasing siyang umuwi, ay duguan din siya dahil sa mga away sa bar. Wala na siyang pakialam kahit mapahamak pa siya. Para kasi kay Joseph, wala nang dahilan para mabuhay pa.
Isang gabi, habang pauwi siya mula sa isang inuman, napansin niya ang isang matandang babae na tila nawawala sa kalye. Pinagmasdan niya ito habang umiikot-ikot. Hinahanap ang daan pauwi. Sa gitna ng kanyang kalasingan, bigla siyang nakaramdam ng habag. Lumapit siya sa matanda. "Dito ka po ba matutulog, Lola?" tanong ni Joseph. Masakit ang bawat salita, hindi dahil sa kalasingan, kundi sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tumingin ang matanda kay Joseph, tila nagulat sa kanyang presensya. "Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Di ko mahanap ang bahay ko," sagot ng matanda. Nanginginig sa lamig ng gabi. Pilit ni Joseph na itinulak ang sarili na tulungan ng matanda. Kahit sa kanyang kalagayan, nararamdaman niyang kailangan niyang gawin ang tama. "Sasamahan kita, Lola," sabi ni Joseph habang inaalalayan ng matanda pabalik sa kanyang tahanan. Matapos ang halos 1 oras ng paglalakad, natagpuan rin ni Joseph ang bahay ng matanda. Habang dahan-dahang inaalalayan ni Joseph ang matandang babae, papasok sa loob ng kanyang tahanan, naramdaman niyang tila bumigat ang kanyang puso. Hindi lamang dahil sa pagod o lungkot ng matanda na nasa tabi niya, kundi dahil muling bumabalik ang alaala ni Leia. Kailangan niyang magpakatatag para sa matanda at para sa kanyang sarili. Nang makarating sila sa loob, inalok siya ng matanda na maupo sa maliit na upuan sa sala. "Salamat, iho, ha," sambit ng matanda. Napansin ni Joseph ang bakas ng lungkot sa mga mata nito. Tila hindi lang pisikal na bigat ang dala ng matanda, kundi pati na rin emosyonal na pasanin. Tahimik silang nakaupo ng ilang minuto. "Ang bait mo. Alam mo, hindi lahat ay tutulong sa gaya ko," sabi ng matanda habang nakatingin kay Joseph. Nakangiti naman si Joseph, pero baka sa mukha niya ang pagod na dala hindi lang ng araw kundi ng maraming taon. "Kailangan ko po kayong tulungan eh. Parang ito rin po kasi ang gagawin ng asawa ko kung nabubuhay pa siya." Napatingin ang matanda kay Joseph. Kita sa kanyang mga mata ang pagtatanong. "Ha, bakit? Nasaan na ba ang asawa mo?" Huminga ng malalim si Joseph at naramdaman niya ang bigat ng kanyang dibdib. Patay na po siya. Si Leia, yung asawa ko. Namatay siya sa isang plane crash 2 taon na ang nakalipas. Papunta siyang Cebu noon para sa trabaho. Hindi na siya nakabalik." Napuno ng katahimikan ng salit. Hindi kaagad nakaimik ang matanda, ngunit ramdam ni Joseph ang simpatsya nito sa bawat saglit na lumilipas. "Napakahirap siguro, ano?" Mahina ngunit puno ng malasakit na sabi ng matanda. "Oo," sagot ni Joseph, na halos pabulong na. Parang hindi ko na alam kung paano mabuhay noong mga unang buwan. Ang saya namin noon. May mga plano kami. Pero bigla na lang lahat nawala yun. Isang tawag, isang balita at sira na ang lahat." Nakita ng matanda ang sakit sa mukha ni Joseph. "Pero bakit ka tumutulong pa rin sa iba, iho? Di ba masakit na isipin na pati sarili mo'y may sugat pa? Ayaw mo bang unahin muna ang sarili mo?" Napaisip si Joseph. Dahil alam ko pong wala na si Leia. Minsan nararamdaman ko na gusto ko pa rin gumawa ng mabuti. Dahil alam kong yun yung gusto niya, pero ang hirap. Alam kong hindi niya gusto yung maging masama ang puso ko dahil sa pagkawala niya. Kaya kahit masakit, kailangan kong ituloy ang buhay araw-araw. Kahit pakiramdam ko minsan na wala nang saysay." Napansin niyang may luha sa mga mata ng matanda. "Ang tindi ng dinanas mo, iho. Pero alam mo, may dahilan kung bakit tayo nabubuhay pa. Ang hirap ng buhay, pero lahat ng sakit at lungkot lilipas din kahit papaano." Tumango si Joseph. "Alam ko po, pero napakahirap talaga minsan. Mahirap maghintay na lilipas ang sakit." Tumayo ang matanda at naglakad papunta sa maliit na altar sa gilid ng bahay. Binuksan nito ang isang maliit na kahon at kinuha ang larawan ng isang lalaki. Bumalik siya kay Joseph at ipinakita ang larawan. "Ang asawa ko," sabi ng matanda. "Namatay rin siya matagal na dahil sa sakit. Akala ko noon hindi ko kakayanin. Akala ko hindi ko na makikita ang liwanag. Pero tignan mo ako ngayon. Tumatanda, oo, pero buo pa rin ang puso ko. Ang totoo niyan, iho,
Ang pagkawala ng mahal natin sa buhay ay hindi wakas ng lahat. Pagsubok lang ito. Hinaplos ni Joseph ang larawan ni Leia sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang init ng mga salita ng matanda na tila nagbigay ng bahagyang pag-asa. Naiintindihan kita, iho, maniwala ka. Kaya kahit gaano kasakit, kailangan mong ipagpatuloy ang buhay mo. Hindi dahil sa wala na siya, pero dahil gusto niyang maging masaya ka ulit. Huminga ng malalim si Joseph at tinignan ng matanda. Salamat po. Para ngayon ko lang po naramdaman na kaya ko pala. Hindi ko po may papangako pero gagawin ko. Oo, iho. Sabi ng matanda habang umiti. Ang puso, matibay yan. Mas matibay pa sa inaakala natin. Lumipas ang mga araw at si Joseph ay tila nilamon ulit ng kanyang kalungkutan. Wala nang direksyon ang kanyang buhay at bagamat may natitira pang kabutihan sa kanyang puso, pinili niyang itago ito. Hindi dahil sa wala na siyang pagmamalasakit sa ibang tao, kundi dahil sa nasasaktan siyang makita ang iba na masaya habang siya'y nagdurusa. Si Joseph, na kilalang masayahin at palabiro noon, ay naging tahimik at mapag-isa. Bihira siyang lumabas ng bahay at kapag may dumadalaw, halos hindi na siya nakikipag-usap. Nangangamba na ang mga kapatid niya para sa kanya, ngunit tila wala silang magawa upang hilahin siya mula sa kumunoy ng kanyang depresyon. Isang araw habang walang magawa si Joseph sa bahay, naupo siya sa kanyang lumang upuan sa sala at pinilit buksan ang kanyang lumang photo album. Ito ang album na puno ng mga larawan nila ni Leia noong mga bata pa sila. Simula noong high school hanggang sa kanilang kasal. Hindi maiwasang tumulo ang luha ni Joseph habang isa-isang binubuklat ang mga larawan. Naaalala niya ang bawat sandali, ang bawat ngiti, bawat halakhak at bawat yakap. Sa gitna ng kanyang mga alaala, isang larawan ang tumatak sa kanya. Sila ni Leia, nakatayo sa harap ng isang amusement park, magkahawak kamay, tumatawa habang nasa background ang isang malaking Ferris wheel. Nakakabaliw na to, bulong ni Joseph habang hinahaplos ang larawan ni Leia. Bakit ka nawala? Paano ko magagawang magpatuloy? Sa mga alaala na iyon, tila muling bumabalik si Joseph sa mga panahong hindi pa siya binabalot ng dilim. Naaalala niya ang mga masasayang araw nila ni Leia noong high school pa lang sila. Noong una silang nagkakilala sa isang school project, isang proyekto na tila sinadyang ibigay ng tadhana upang mapalapit sila sa isa't isa. Mula noon, hindi na sila mapaghiwalay. Simula sa pag-ibig na nagsimula sa kabataan hanggang sa kasal na naging simbolo ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ngunit sa bawat ala-alang bumabalik, mas lumalalim ang sakit sa kanyang dibdib. Parang muling pinapaso ng bawat ala-ala ang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Gabi-gabi, nagigising si Joseph na tila sumisigaw sa kanyang panaginip. Inaabot ang kamay ni Leia ngunit laging natatapos ang eksena na parang anino lang ang naaabutan niya. Sa bawat araw na lumilipas, lalong humihigpit ang kapit ng depresyon kay Joseph. Naaalala niya ang pangarap nila ni Leia na magkaroon ng anak, ngunit hindi nila ito natupad bago siya nawala. Gustong-gusto ni Joseph ang mga bata. Madalas noong buhay pa si Leia, pinapanood nila ang mga batang naglalaro sa parke at pinaplano kung paano nila palalakihin ang sarili nilang anak. Isang araw magkakaroon tayo ng sariling anak. Madalas na sinasabi ni Leia sa kanya habang nakatingin sila sa mga batang masaya at nagtatakbuhan sa parke. Pero hindi nila iyon nagawa. Ngayon, tuwing makakakita si Joseph ng mga bata, mas lumalalim ang sugat sa kanyang puso. Ang saya na dati niyang nararamdaman tuwing may batang lumalapit sa kanya ay napalitan ng lungkot at sakit. Laging nagtatago si Joseph sa isang sulok kapag may mga bata sa paligid dahil hindi niya matiis ang makitang hindi na matutupad ang pangarap nila ni Leia. Minsan may isang batang lalaki na naglaro sa harap ng kanilang bahay. Habang naglalaro ito ng bola, tumalbog ang bola nito malapit kay Joseph. Walang imik na kinuha ni Joseph ang bola at iniabot sa bata. "Salamat po, kuya," sabi ng bata na may ngiti sa labi. Tumingin si Joseph sa bata at saglit nang umiti, pero ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Gusto niyang tumakbo palayo, pero natigilan siya. Naisip niya na sana sa ibang pagkakataon, siya ang magtuturo ng laro sa sarili niyang anak. Ngunit hindi na iyon kailan pa mangyayari. Kung buhay lang sana si Leia, bulong ni Joseph.
habang pinapanood ang bata na tumatakbo pabalik sa kanyang mga kalaro. Sa bawat ala-alang bumabalik kay Joseph, mas lalong nawawala ang pagnanais niyang magpatuloy sa buhay. Hindi lang pag-inom ng alak ang kanyang sinubukan upang makalimot. Isang araw, dinala siya ng isang kaibigan sa isang madilim na sulok ng lungsod, kung saan inalok siya ng pinagbabawal na gamot. Sa isip ni Joseph, wala naman nang mawawala sa kanya. "Subukan mo na to, Joseph, mababawasan ng sakit," sabi ng kaibigan niya habang iniaabot ang isang maliit na plastik ng droga. Nag-aalinlangan si Joseph, ngunit tila nang ibabaw ang takot sa kanyang nararamdaman. Nang wala na siyang ibang nakikitang paraan upang maibsan ang kanyang sakit, tumikim siya ng bawal na gamot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang saglit na nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa bawat paglipas ng oras, bumabalik din ang kirot. Mas malalim, mas matindi pa. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nadadagdagan ang kanyang paggamit ng bawal na gamot. Inakala niyang ito ang makakapawi ng sakit, ngunit lalo lang siyang napalalim sa kanyang pagkawasak. Naging mas madalas ang kanyang pag-aaway sa kalye at hindi na siya nakilala ng mga kaibigan at pamilya. Isang gabi habang pauwi mula sa isang mga madilim na sulok ng lungsod, napansin ni Joseph ang isang grupo ng mga tao na tila nagpaplano na magpakasal, kung saan nagpo-propose ang isang lalaki. Sa kalasingan at dahil sa bisyo sa droga, bigla niyang sinigawan ng mga ito. "Walang saysay ang kasal. Lahat mawawala rin. Walang kwenta ang pag-ibig." Nagulat ang mga tao, ngunit imbis na patulan pa siya, umiwas na lang sila at iniwan si Joseph sa gitna ng kalsada. Sumisigaw at nagmumura sa kawalan. Sa mga oras na iyon, naramdaman ni Joseph ang tindi ng galit at pagkamuhi sa kanyang puso na kanyang itinatago. Galit siya sa mundo, sa mga tao at higit sa lahat, galit siya sa kanyang sarili. Ngunit kahit gaano kalalim ang hinulugan niya sa buhay na ito, may bahagi pa rin ng kanyang puso na nagpapakita ng kabutihan. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya magawang saktan ang iba ng walang dahilan. Sa kabila ng lahat ng galit at pagkamuhi, mahal pa rin ni Joseph ang kanyang mga kapatid at ang mga taong nagmamahal din sa kanya. Ngunit ayaw na niyang ipakita ito dahil para sa kanya, walang halaga ang lahat ng bagay kung wala si Leia sa kanyang buhay. Minsan may isang bata sa kanilang lugar na nahulog sa bisikleta at nasugatan sa tuhod. Agad na lumapit si Joseph kahit na halos hindi na siya kilala ng mga kapitbahay dahil sa kanyang mga bisyo. Hinila niya ang bata patungo sa gilid at binigyan ng kaunting paalala. "Huwag ka kasing masyadong magmadali sa pagbibisikleta, bata. Pwedeng-pwede ka mapahamak sa ginagawa mo," sabi ni Joseph habang hinahaplos ang likod ng bata at tinutulungan itong bumangon. "Salamat po, kuya," sagot ng bata, na nagulat na isang tulad ni Joseph pa ang tumulong sa kanya. Tila lumambot ang puso ni Joseph sa saglit na iyon, ngunit mabilis din niyang binalik ang kanyang malamig na personalidad. Tumalikod siya at muling naglakad palayo. Iniisip na sana siya ang nag-aalaga sa sarili niyang anak, ngunit ang katotohanan ay palaging bumabalik sa kanya. Wala na si Leia at wala na ring saysay ang lahat para sa kanya. Hindi nagtagal nagsimulang magpakita ng kakaibang sintomas ang katawan ni Joseph. Madalas siyang nawawala ng gana sa pagkain. Lagi siyang nahihilo at lalong nagiging mas malupit ang kanyang mga bangungot tuwing gabi. Sa mga oras na hindi na niya kayang tiisin ang bigat ng kanyang nararamdaman, muli siyang bumabalik sa bisyo, sa alak, sa droga at minsan pa nga'y umiiyak siya ng tahimik sa dilim ng kanyang kwarto. "Leia, kung naririnig mo ko, bakit mo ko iniwan?" Bulong ni Joseph sa hangin habang nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto. "Wala na akong dahilan para mabuhay, ayoko na." Samantala, ang kanyang mga kapatid ay patuloy na nag-aalala. Hindi na nila alam kung ano ang gagawin kay Joseph. Isang araw sinubukan ulit siyang kausapin ni Anthony, ngunit nagalit lamang si Joseph sa kanya. "Bakit ba kayong lahat gusto akong ilayo sa sakit na to? Hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo alam kung gaano kahirap mawala si Leia." Galit na sigaw ni Joseph habang tinutulak si Anthony papalayo. "Kuya Joseph, kasi mahal ka namin. Hindi mo kailangan mag-isa sa laban na to." Pilit na pakiusap ni Anthony, ngunit tila walang pumapasok sa isipan ni Joseph. "Umalis ka na, Anthony. Huwag mo akong pakialaman.
Galit na sigaw ni Joseph habang sinasara ang pinto ng kanyang kwarto. Narinig niyang umalis si Anthony, ngunit ang mga hakbang ng kanyang kapatid ay tila mga alingaw-ngaw sa malungkot niyang mundo. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nawawala ang liwanag sa buhay ni Joseph. Parang isang malalim na hukay ang kanyang nilakaran, at kahit na pilit siyang hinihila ng mga taong nagmamalasakit sa kanya, mas pinipili niyang sumubsob sa dilim. Leia, patawarin mo ako, bulong ni Joseph sa kanyang sarili. Pero hindi ko na kaya. Pagod na ako. At sa gabing iyon, muling bumalik si Joseph sa kanyang mga bisyo. Maasang kahit paano, pansamantalang mawawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit sa bawat patak ng alak at bawat usok ng droga, mas lalong lumalalim ang kanyang sugat. Isang sugat na tila wala ng gamot o panahon na makakapagpagaling. Lumipas ang mga linggo at buwan, lalong nawawala si Joseph sa dati niyang buhay. Halos hindi na siya umuuwi sa bahay. At kung uuwi man, ito'y para lamang kumuha ng pera o pagkain. Sa kalagitnaan ng kanyang depresyon at pagka-miss kay Leia, tuluyan ang nilamon ng bisyo at krimen ng kanyang pagkatao. Ang dating si Joseph na kilala bilang masipag, matalino at may mataas na pangarap, ngayon ay isa ng kriminal, isang anino ng kanyang dating sarili. Hindi alam ng mga kapatid niya ang tunay na kalagayan ni Joseph. Hindi nila alam na nalulung na ito sa droga, nagnanakaw at napapabarkada sa masasamang tao. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. Ginagawa na lamang niya ang lahat para may pangtusto sa kanyang bisyo, para pansamantalang makalimot sa sakit at kirot ng pagkawala ni Leia. Sa kanyang isipan, tila wala na siyang dahilan para mamuhay ng tama. Wala na si Leia at parang nawala na rin siya ng saysay. Isang gabi, umuwing sugatan si Joseph. May pasa siya sa muka, isang hiwa sa kilay at tila nagkaroon ng matinding suntukan sa kalsada. Dumating siya sa bahay nila na halos hindi na siya makilala ng mga kapatid. Nagulat si Karen na agad na lumapit sa kanya. Joseph, ano na naman to? Bakit ka sugatan? Hindi sumagot si Joseph. Tila walang pakialam. Agad na naupo sa sofa, nagpahid ng kanyang dugoang mukha gamit ang isang piraso ng tela. Ramdam ni Karen ang puot at lungkot sa puso ng kanyang kapatid. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila nawawala na siya ng pag-asa. Joseph, makinig ka naman, kailangan mo na ng tulong. Pakiusap ni Anthony na lumapit din. Tama na ang ginagawa mo sa sarili mo, hindi ka na namin kilala. Ano naman? Sigaw ni Joseph, galit at lasing. Hindi niyo naman ako kailangan kilalanin. Wala ko yung alam sa sakit na nararamdaman ko, lahat kayo. Buhay niyo maayos, hindi niyo naiintindihan. Walang nasabi si Karen at Anthony. Ang mga kapatid na minsang handang magsakripisyo para kay Joseph ay tila wala nang magawa. Nagbuntong hininga si Karen at umiling. Hindi mo kami binibigyan ng pagkakataon na tulungan ka, Joseph. Pero hindi pwedeng ganito ka na lang palagi. Napatingin si Joseph sa kanyang mga kapatid, ngunit hindi niya nakita ang pagmamahal o awa. Ang nakita niya lang ay pagod. Pagod na silang subukang hilahin siya mula sa kanyang pagkawasak. At sa isang banda, ramdam din niya ang bigat ng kanilang sitwasyon. Alam niyang wala na rin siyang karapatan na hingin ang kanilang pangunawa. Bahala na kayo sa buhay niyo. Maikling sagot ni Joseph, sabay tumayo mula sa sofa at muling lumabas ng bahay. Hindi siya tinignan ng kanyang mga kapatid habang umaalis, at sa bawat hakbang ni Joseph palayo, tila mas lalo lamang siyang nawawala sa kanilang buhay. Sa kabila ng kanyang pagkawasak, patuloy si Joseph sa paggawa ng mga bagay na alam niya namang mali. Sa loob ng mga buwan, sumali siya sa isang grupo ng mga magnanakaw, mga taong tulad niya. Nawala ng direksyon at gumagawa na lamang ng krimen upang makatawid sa bawat araw. Napalapit siya sa isang grupo ng mga kalalakihan na hindi niya talaga kilala. Ngunit sapat ang kanilang pakikisama upang siya'y manatili sa kanila. Isang gabi habang nagiinuman ng grupo sa isang madilim na sulok ng lungsod, lumapit sa kanila ang isa sa mga kasama ni Joseph, si Greg. Mga tol, may balita ako, bulong ni Greg habang nilalapag ang isang bote ng alak sa mesa. May mayaman na lalaki dito sa lugar natin, kararating lang. Arthur ang pangalan niya, mukhang bata pero loaded. Halos kasing edad lang natin pero milyonaryo na. Napatingin si Joseph kay Greg. Oh, anong plano mo? Tumingin si Greg sa paligid. Siniguradong walang makakarinig sa kanila. Kunin natin yung pera niya.
May mga koleksyon daw siya ng mamahaling relo, tsaka lagi siyang may dalang pera. Easy target, Joseph. Alam kong kailangan mo rin ng pera kasi alam ko namang wala ka ng pangbisyo ngayon. Hindi nagdalawang isip si Joseph. Ang ganitong mga pagkakataon ay tila ordinaryo na sa kanya. Hindi na siya nag-aalala sa mga maaaring mangyari. Sa isip niya, wala nang mas matindi pa sa sakit na dinadala niya. Mula nung nawala si Leia kaya't kasama ang grupo, nagplano silang nakawan si Arthur. Kinabukasan, sinimulan na ng grupo ang kanilang plano. Sinubaybayan nila si Arthur sa loob ng 1 linggo. Inalam ang oras ng paglabas nito, kung saan ito madalas pumunta at kung anong ruta ang dinadaanan. Naging madali ang pag-abang kay Arthur dahil palagi itong dumadaan sa parehong kalsada papunta sa kanyang opisina. Isang gabi na isipan nilang gawin ang kanilang plano. Nakaabang ang grupo sa madilim na bahagi ng kalsada. Habang naglalakad si Arthur, biglang lumabas si Joseph at ang kanyang mga kasamahan mula sa likod ng isang kotse. "Arthur!" sigaw ni Joseph habang hinahablot ang kwelyo ng damit ni Arthur. "Ibigay mo sa amin yung pera mo at mga gamit mo." Nagulat si Arthur ngunit hindi na ito nagpumiglas. Agad na inabot nito ang kanyang pitaka at relo. Pero nang tignan ni Joseph ang pitaka ni Arthur, napansin niyang may isang larawan na nakaipit sa loob. Namutla si Joseph sa kanyang nakita. Ito kasi ay larawan ng kanyang asawa na si Leia. "Ano to?" sigaw ni Joseph sabay ipakita kay Arthur ang larawan. "Bakit may picture ka ni Leia?" Agad na bumalot ang galit at paggalito sa kanyang dibdib. Nagulat naman si Arthur sa tanong ni Joseph at hindi agad nakapagsalita. Tinangka nitong kunin pabalik ang pitaka ngunit pinigilan siya ni Joseph. "Si Leia, buhay siya?" sigaw ni Joseph puno ng emosyon. "Sabihin mo sa akin, paano mo nakilala ang asawa ko?" Ngunit bago pa man makasagot si Arthur, biglang may dumating na mga polis. Agad na kumilos ang grupo upang tumakas, ngunit hindi nakatakas si Joseph. Nahuli siya ng mga pulis at wala siyang nagawa kundi tanggapin ang kanyang pagkakulong. Sa loob ng presinto, hindi na makausap ng mga kapatid ni Joseph si Arthur. Nalaman nila mula sa mga pulis na si Joseph at ang kanyang grupo ay responsable sa pang-hold up kay Arthur at kasalukuyang iniimbestigahan ng kanilang kaso. Si Karen, Anthony at Marcos ay dumating sa presinto na puno ng pangamba at kalungkutan. "Joseph, bakit ka umabot sa ganito?" Umiiyak na tanong ni Karen habang nakatingin kay Joseph sa likod ng rehas. "Si Leia, buhay siya. Karen, boy si Leia," bulong ni Joseph. Tila baliw na sa pagnanais na makita muli si Leia. "Nakita ko yung picture niya sa wallet ni Arthur. Kailangan ko siyang makita. Baka buhay pa siya." "Wala ka na sa tamang isip, Joseph," sigaw ni Anthony. Tila napupuno na ng galit at frustration. "Tanggapin mo na wala na si Leia. Hindi mo na siya makikitang buhay pa muli." Ngunit hindi nakinig si Joseph. Sa kanyang isipan may pag-asa pa. Sa wakas, may nakita siyang ebidensya na maaaring buhay pa ang asawa niya. Kahit na nakakulong siya, kahit na nahaharap siya sa mga kasong kriminal, hindi ito nakapigil sa kanyang pag-asa na muling makita si Leia. Sa loob ng presinto, dinala si Arthur upang magbigay ng kanyang pahayag laban kay Joseph at sa grupo nito. Nang magkita sila ni Joseph, agad siya nitong tinanong, "Arthur, bakit may picture ka ni Leia? Ano ang relasyon mo sa kanya?" Pero hindi pinansin ni Arthur ang mga tanong ni Joseph. Nakatitig lang siya ng malamig, tila galit at nagmamadaling umalis. Nais malaman ni Joseph ang totoo ngunit tila hindi siya bibigyan ng pagkakataon ni Arthur. "Bakit hindi mo ako sagutin? Bakit may picture ka ni Leia?" Pilit na tanong ni Joseph. Ngunit si Arthur ay nanatiling tahimik. Tila may galit sa kanyang mga mata at walang balak na makipag-usap kay Joseph. Napailing na lamang si Arthur bago umalis at si Joseph ay naiwan sa kanyang selda, puno ng pagkalito at galit. Habang nakakulong si Joseph, patuloy siyang pinagninilayan ng mga nangyayari. Nakulong siya dahil sa kanyang pagkakamali ngunit ang tanong tungkol kay Leia ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Buhay pa ba si Leia o ito'y panibagong paglalaro lamang ng tadhana? Sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali, isang bagay ang sigurado kay Joseph. Hindi siya titigil sa paghahanap ng kasagutan. Pagkatapos ng 10 buwan sa loob ng kulungan, si Joseph ay muling nakalaya. Sa panahong iyon, nagbago siya.
Ang mga araw na ginugol niya sa pag-iisa ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na balikan ng lahat ng kanyang naging pagkakamali, ang mga krimen, ang pagkasira ng kanyang buhay dahil sa bisyo, at ang pagkawala ni Leia. Minagsisisihan niya ang lahat ng iyon at ngayon ay handa na siyang bumangon muli. Ngunit hindi maaalis sa kanyang isip ang nakita niyang larawan ni Leia sa pitaka ni Arthur. Tila ito ang nagbigay sa kanya ng kakaibang pag-asa, isang liwanag sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Paglabas niya sa kulungan, agad niyang hinanap si Arthur. Wala nang iba pang bagay na mahalaga kay Joseph, kundi ang malaman ng katotohanan. Ang mukha ni Arthur ang larawan ni Leia. Lahat ng ito ay bumabagabag sa kanya. Gusto niyang malaman kung bakit may litrato si Joseph ng kanyang yumaong asawa. Pagdating ni Joseph sa malaking bahay nila Arthur, tumayo siya sa labas ng gate. Nanginginig sa kaba ngunit puno ng determinasyon. Kumatok siya ng malakas sa bakal na gate at naramdaman niyang bumalik lahat ng damdamin. Ang takot, ang galit, ang lungkot. Ngunit alam niyang kailangan niyang harapin si Arthur kahit paano ang mangyari. Maya-maya'y bumukas ang pinto at ang unang sumilip ay ang isang kasambahay. Sino ho sila? Tanong ng kasambahay, tila naguguluhan sa presensya ni Joseph. Pakisabi naman kay Arthur, kailangan ko siyang makausap. May mahalaga akong itatanong. Sagot ni Joseph, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Alam niyang wala siyang karapatan na pumasok, ngunit hindi siya aalis nang hindi nakukuha ang mga sagot na hinahanap niya. Agad na sumilip si Arthur mula sa loob ng bahay. Nang makita si Joseph, agad itong nagalit. Ano na naman ang kailangan mo? Hindi pa ba sapat na nakulong ka dahil sa ginawa mo? Nagbuntong hininga si Joseph at nagsalita ng mahinahon. Arthur, hindi ako nandito para manggulo. Gusto ko lang malaman ang tungkol sa larawang nakita ko sa pitaka mo. Hindi ko ito makalimutan at kailangan kong malaman ang totoo. Larawan? Wala akong pakialam sa mga tanong mo, Joseph. Wala kang karapatan dito. Sagot ni Arthur. Ang galit ay kitang-kita sa kanyang muka. Ngunit hindi na magpapatalo si Joseph. Kung hindi mo ako papakinggan, gagawa ko ng paraan para malaman ng lahat. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin si Leia. Pakiusap, Arthur. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Nakita ni Arthur ang seryosang ekspresyon sa mukha ni Joseph. Napabuntong hininga siya, ngunit bago pa niya masagot ang mga tanong ni Joseph, biglang bumukas ang pintuan at lumabas ang isang babae. Si Jessica, ang asawa ni Arthur. Napatitig si Joseph kay Jessica. Muling bumalik ang ala-ala ni Leia, ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, at ang kanilang mga ala-ala bilang mag-asawa. Kamukhang kamukha ni Jessica si Leia, mula sa mata, buhok hanggang sa pangangatawan. Ngunit may kakaibang bagay na tila naguguluhan si Joseph. Lumapit si Jessica kay Arthur at tinignan si Joseph. Ano nangyari dito, Arthur? Tanong niya nang walang kaalam-alam sa sitwasyon. Sino siya? Nanatiling nakatitig si Joseph kay Jessica. Ang lahat ng emosyon na iniwasan niya sa loob ng 10 buwan ay bumalik. Ang sakit ng pagkawala ni Leia, ang pangungulila at ang galit na dulot ng hindi niya pagkaalam ng buong katotohanan. Jessica, bulong ni Joseph. Halos hindi niya namamalayan ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Leia? Tumingin si Jessica sa kanya nang may pagtataka. Ha? Sino si Leia? Tanong niya habang ang mga mata ay nagtatanong. Arthur, sino ba siya? Nakita ni Arthur ang gulat sa mukha ni Jessica at agad siyang sumagot bago pa lumala ang sitwasyon. Jessica, siya si Joseph. Siya ang lalaking nang hold up sa akin noon. May mga tanong lang siya na hindi na dapat pang pinapansin. Nakatitig pa rin si Joseph kay Jessica. Tila hindi niya kayang paniwalaan ang nakikita. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakahawig, may isang bagay na nagbigay ng pagdududa kay Joseph. Napansin niya ang leeg ni Jessica. Wala itong nunal. Samantalang si Leia ay may maliit na nunal sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg na palagi niyang hinahaplos tuwing magkasama sila. Si Leia, may nunal siya sa leeg. Bulong ni Joseph, hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. Agad na napatingin si Arthur kay Jessica at napabuntong hininga. Joseph, tigilan mo na to. Hindi si Leia ang asawa ko. Jessica ang pangalan ng asawa ko at magkasama na kami mula pagkabata pa. Hindi mo siya kilala. Ngunit tila hindi nakikinig si Joseph. Sa kanyang isipan, pilit niyang tinatahi ang mga piraso ng pala-isipan. Paano sila naging magkamuka? Ano ang koneksyon ni Leia kay Jessica?
Kahit na pilit na inaawat ni Arthur ang kanyang mga tanong, hindi matanggal sa isipan ni Joseph na baka buhay pa si Leia o baka may mas malalim na kwento ang nakaraan ng dalawang babaeng ito. Sa mga sumunod na linggo, hindi pa rin makawala si Joseph sa kanyang mga iniisip. Puno ng galit at kalituhan, nagdesisyon siyang subukang makuha ang tiwala ni na Arthur at Jessica sa ibang paraan. Alam niyang hindi siya papakinggan basta-basta kung patuloy siyang magtatanong ng walang patunay. Kaya't sa bawat araw, pumupunta si Joseph sa kanilang bahay, dala ang kanyang mga gamit para tumulong sa kanilang hardin, kahit na hindi naman hinihingi ang tulong niya. Sinimulan niyang maglinis at mag-ayos sa paligid ng bahay nila Arthur. Sa unay binabaliwala lang siya ni Arthur, ngunit makalipas ang ilang linggo, napansin nitong tila seryoso si Joseph sa kanyang ginagawa. Hindi ito umaalis sa kanilang bakuran hanggang hindi natatapos ang trabaho. Sinimulan na rin siyang kausapin ni Jessica, bagamat puno pa rin ng pag-aalinlangan. "Bakit mo ginagawa to?" tanong ni Jessica habang pinagmamasdan si Joseph na nag-aayos ng mga halaman. "Hindi ko rin alam," sagot ni Joseph. Nagpipilit ng umiti. "Pero kasi kailangan kong malaman ng totoo." "Hindi kita pinipilit, Jessica. Gusto ko lang malaman kung bakit kamukha mo si Leia. Gusto ko lang ng kasagutan." Hindi sumagot si Jessica. Alam niyang may mas malalim na dahilan ang pagkakahawig nila ni Leia, ngunit tila may pumipigil din sa kanya na magsalita. Sa kabila ng lahat ng ito, napansin niya ang pagbabago kay Joseph. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ito ang kriminal na sumubok na kawan sila. May natitira pang kabutihan sa kanyang puso. Makalipas ang ilang buwan, tila nakuha na ni Joseph ang tiwala ng pamilya ni Arthur. Kahit papaano, hindi na siya itinataboy ni Arthur tuwing bumabalik siya sa kanilang bahay. Isang gabi habang magkasama sila sa hardin, lumapit si Arthur kay Joseph at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. "Joseph, alam kong matagal ka nang naghahanap ng kasagutan," simula ni Arthur. Seryoso ang boses. "Hindi ko alam kung paano kita mapapaniwala pero malabo nga na si Leia at Jessica ay iisa." Napatingin si Joseph kay Arthur, may halong kalituhan at pag-asa. "Paano mo nasabing malabo? Hindi mo pa rin nasasagot kung bakit may larawan ni Leia sa wallet mo." Umiling si Arthur. "Si Jessica at ako, magkasama na kami mula bata pa. Hindi ko alam ang koneksyon ni Leia sa amin pero ang alam ko lang magkaibang tao sila. Si Leia, yung sinasabi mong nasa larawan sa pitaka ko, si Jessica nga yun. Bakit ba ayaw mong maniwala?" Napatigil si Joseph. Bagamat nais niyang paniwalaan si Arthur, hindi maalis sa isip niya ang nakita niyang larawan at ang pagkakahawig ni Leia kay Jessica. Tila may nawawalang piraso sa kwento at yon ang pilit niyang hinahanap. Habang nagpapaliwanag si Arthur, napansin ni Joseph ang kakaibang takot sa mga mata nito. Alam niyang may hindi pa sinasabi si Arthur ngunit hindi niya masigurado kung ano iyon. Lalo pang lumalim ang kanyang pag-aalala nang mapansin niyang hindi rin komportable si Jessica sa bawat pag-uusap nila tungkol kay Leia. "Arthur, hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko may koneksyon ng asawa mo kay Leia. Hindi ko lang matanggap na ganito lang to matatapos," sabi ni Joseph, puno ng damdamin. Tumingin si Arthur sa kanya, tila nalulungkot na rin. "Joseph, kung alam ko lang ang sagot, ibibigay ko naman sa iyo pero ito lang ang masasabi ko. Kilala ko si Jessica. Magkasama na kami noon pa at sigurado akong wala siyang koneksyon kay Leia." Ngunit kahit gaano kalinaw ang mga salita ni Arthur, may mga tanong pa rin sa isipan ni Joseph. Hindi niya matanggap na maaaring hanggang dito na lang ang lahat ng ito. Tila may malalim na koneksyon si Jessica sa kanyang asawa at hindi niya bibitawan ang ideyang iyon. Habang papalayo si Joseph mula sa bahay ni na Arthur, muli niyang binalikan ang mga alaala ni Leia. Ang nunal sa kanyang leeg, ang mga ngiti at tawa, at ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Sa isip ni Joseph, isang bagay lang ang sigurado. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. At sa bawat gabing nag-iisa siya, patuloy na bumabalik ang mga tanong. Sino si Jessica? Ano ang koneksyon niya kay Leia at paano niya mabubuo ang pira-pirasong palaisipan na tila naglalaro sa kanyang isipan? Pagkalipas ng ilang linggo ng paulit-ulit na pag-iisip, nagdesisyon si Arthur na tulungan si Joseph. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naramdaman niyang may malalim na sugat sa puso ni Joseph na kailangang maghilom.
Hindi niya ito pwedeng pabayaan na mabulok sa sakit ng nakaraan. Kaya't isang araw, nagdesisyon si Arthur na magpaimbestiga tungkol sa misteryo ng pagkakakilanlan ni Leah at Jessica. Gusto kong malaman ng totoo, sabi ni Arthur sa mga pulis na kanyang kinausap. Kung may koneksyon sina Leah at Jessica, kailangan nating malaman ang lahat ng detalye. Sumang-ayon ng mga pulis at sinimulan nilang tuklasin ang nakaraan ng magkaibang pamilya. Habang patuloy na ginagawa ang investigasyon, si Joseph ay nagsimula ring magbago. Sa kanyang mga pagsusumikap na makabawi at makahanap ng sagot, unti-unti niyang nararamdaman na kailangan din niyang simulan ang kanyang pagbabago sa sarili. Isang gabi habang magkasama sina Joseph at Arthur sa hardin ng bahay, nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap. Joseph, sabi ni Arthur habang hinihigop ang kanyang mainit na kape. Alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo nalalaman ang totoo tungkol kay Leah. Pero gusto ko ring malaman mo na ang buhay ay hindi dapat umiikot sa mga bagay na hindi naman natin kayang kontrolin. Napatingin si Joseph sa malayo. Tila iniisip ang sinabi ni Arthur. Arthur, salamat sa lahat ng tulong mo. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa puntong to kung hindi dahil sa'yo. Pero hindi ko lang talaga matanggap na maaaring may pagkakakilanlan sina Leah at Jessica at wala akong alam tungkol dito. Naiintindihan ko, sagot ni Arthur, sabay tapik sa balikat ni Joseph. Pero tandaan mo rin, kailangan mong harapin ang buhay mo ngayon. Hindi ka pwedeng mabuhay sa mga anino ng nakaraan. Makalipas ang ilang buwan ng investigasyon, nakuha ng mga pulis ang mga detalye tungkol sa misteryo ng pagkakapareho ni Leah at Jessica. Isang umaga dumating si Arthur sa bahay ni Joseph, dala ang mga dokumento mula sa mga pulis. Joseph, oras na para malaman mo ang buong kwento, sabi ni Arthur habang iniaabot ang mga papeles. Agad na binasa ni Joseph ang mga dokumento at natuklasan niya ang isang bagay na bumago sa lahat ng kanyang iniisip. Magkapatid pala sina Leah at Jessica. Hindi lang basta magkapatid, kundi magkambal. Ikinuwento ni Arthur ang nalaman mula sa mga pulis. Joseph, hindi nila alam na magkambal sila. Noong bata pa, inampon si Jessica ng ibang pamilya matapos ang isang trahedya sa kanilang pamilya. Aksidente silang nawalay sa isa't isa at hindi na sila muling nagkita. Si Jessica ay pinalaki sa ibang lugar, samantalang si Leah ay naiwan sa kanyang mga tunay na magulang. Hindi man lang nila nalaman na may kapatid silang buhay. Napatigil si Joseph sa kanyang pagbabasa. Paano nangyari na sa lahat ng oras, hindi man lang sabi ni Leah na may kambal siya? Marahil ay hindi rin ito alam ni Leah. Bakit hindi nila nalaman? Tanong ni Joseph. Ang boses ay puno ng kalungkutan. Ipaniliwanag ni Arthur ang lahat. Walang nakapagturo kina Leah at Jessica ng totoo. Noong bata pa lang sila, nagkaroon ng isang malaking sunog sa ospital kung saan ipinanganak ang kambal. Dahil sa trahedya, nawalay si Jessica sa mga magulang nila at inampon ng ibang pamilya. Kaya yun, hindi na sila muling nagkita o nagkaroon ng impormasyon tungkol sa isa't isa. Muling bumalik sa isip ni Joseph ang mga alaala ni Leah. Ang mga pagkakataong tila may mga bagay na hindi siya alam tungkol sa buhay ng kanyang asawa. Ngunit sa lahat ng iyon, hindi sumagi sa isipan niyang may kambal si Leah. Ibig sabihin, si Jessica, bulong ni Joseph, halos hindi makapaniwala. Siya ang kapatid ni Leah? Siya ang kambal niya at hindi sila nagkita? Tumango si Arthur. Oo, Joseph, at mukhang kailanman ay hindi sila nagkaroon ng pagkakataong malaman ang tungkol sa isa't isa. Naging tahimik si Joseph. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito. May bahagi sa kanya na nalulungkot, ngunit mayroon ding pag-asa na sumaylay sa kanyang puso. Bagamat wala na si Leah, may natitira pa ring koneksyon dito sa katauhan ni Jessica. Isang bahagi ng kanyang minamahal ang nariyan pa rin, at yon ay sapat na upang bigyan siya ng dahilan para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Dahil sa mga natuklasan nila, lalong naging matalik ang pagkakaibigan ni na Joseph at Arthur. Hindi na nila tinignan ang nakaraan bilang isang bagay na dapat ikagalit o ikasama ng loob. Sa halip, ginamit nila ang mga pangyayari bilang inspirasyon upang magpatuloy sa kanilang mga buhay. Si Joseph na dating nawala ng pag-asa ay unti-unting nagbagong buhay. Sa tulong ni Arthur, natulungan siyang makahanap ng bagong trabaho. Sa kabila ng lahat ng nangyari, napagtanto ni Joseph na kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang sarili.
Hindi lamang para kay Leia, kundi para sa lahat ng mga taong mahalaga sa kanya. Isang araw habang magkasama sina Joseph at Arthur sa isang maliit na cafe, napansin ni Arthur ang pagbabago kay Joseph. Hindi na ito ang dating galit sa mundo. Hindi na ito ang taong pinagmumulan ng gulo. Ang dating Joseph ay bumalik, mas matatag, mas mabuting tao at handang magpatuloy sa kanyang buhay. Alam mo Arthur, sabi ni Joseph habang iniinom ang kanyang kape. Hindi ko akalaing makakabangon pa ako. Kung hindi dahil sa iyo at sa tulong mo, baka hanggang ngayon nalulunod pa rin ako sa sakit at galit. Ngumiti si Arthur at tumango. Alam kong malayo na ang narating mo Joseph at alam kong kaya mo pang mas pagbutihin. Hindi lang para sa iyo kundi para na rin kay Leia. Mahal ko pa rin si Leia at palagi ko siyang mamahalin, sabi ni Joseph puno ng damdamin. Pero ngayon, natutunan ko na kailangan ko ring buksan ang puso ko sa mga bagay na darating pa. Kailangan kong mabuhay para sa hinaharap, hindi na para sa nakaraan. Nagpatuloy si Joseph sa kanyang bagong trabaho at sa tulong ni Arthur naging matagumpay siya sa kanyang bagong larangan. Masaya siyang makitang nagbago ang kanyang buhay at sa bawat araw patuloy siyang natututo ng mga bagay. Hindi naging madali ang pagbabago, ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, natutunan niyang hindi pala lahat ng bagay ay dapat ikulong sa sakit ng nakaraan. Makalipas ang ilang taon, naging mas matatag at maayos ang buhay ni Joseph. Muli siyang natutong magtiwala sa mga tao at kahit na nasaktan siya ng gusto dahil sa pagkawala ni Leia, natutunan niyang yakapin ang mga posibilidad ng kanyang hinaharap. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad si Joseph sa parke, nakita niyang may mga batang naglalaro. Ngumiti siya habang pinapanood ang mga ito at sa kanyang puso naramdaman niya ang kaligayahan na matagal na niyang hindi nararanasan. Naisip niya si Leia kung paano nila dati pinapangarap na magkaroon ng mga anak. Ngunit sa halip na malungkot, ngumiti siya ng may pag-asa. Ang sakit ng nakaraan ay hindi na sumasakal sa kanya. Ngayon, malaya na siya. Sa dulo ng lahat, nagpasalamat si Joseph sa pagkakataon na muling magbago. Bagamat mahirap ang naging daan patungo sa pagbabago, nagawa niyang bumangon mula sa pagkakalugmok. Ngayon, may mga bagong kaibigan, bagong pamilya at bagong buhay siyang tinatahak. Si Arthur na dati niyang tinatrato bilang kalaban ay naging isa sa mga pinakamatalik niyang kaibigan. At kahit na patuloy niyang dala ang alaala ni Leia, natutunan na niyang tanggapin ang katotohanan na ang buhay ay hindi natatapos sa mga bagay na nawala, kundi sa mga bagong simula na naghihintay.